Mga anak apo, mga followers ko, haleluya sa inyong lahat. Mayroon na naman tayong katanungan ngayon. Bakit kaya mahalaga ang July 4th? Bakit nga ba? Sabi nga dito, why do Americans celebrate on the 4th of July? Sabi niya, the 4th of July is the most important holiday in the American year. It was on July 4th, 1776, that people living in the 13 states of America, which existed at the time, issued their famous Declaration of the Independence, claiming the right to be free of British rule. The colonies, many of them originally from Britain, had for many years been moving away from the mother country and their way of life. Through an interest, they were also angered by the fact that Britain taxed them but allowed them to representation in the British Parliament. War broke out between the colonies and the British troops after battle had taken place at Lexington and Concord under George Washington. The American Revolution of War of Independence came to be successful, and in 1783 and in 1989, Washington became the first president of United States. Ito yung kwento nila. Kaya pala, mahalaga sa Amerika ang taon ng July 4th, 1776 sa mga taong namumuhay ng 13 status sa Amerika. Kaya't nagdeklara sila ng independence na inangkin ang karapatang maging malaya sa batas ng British. Kaya mayroon silang mga kolonyanismo mula sa mga Britain. Sa mga taon na sila'y lumapit sa inang bayan sa pamaraan ng pamumuhay sa kanilang interes, na nagalit nga sa mga Britain. Ang labanan na ito sa ilalim ni George Washington sa American Revolution ng digmaan ay independence naging tagumpay ang 1783 hanggang 1789. Washington naging una na presidente ng United States. Kaya pala ito, magulo rin pala ang mga panahon nila. Kaya pala hanggang dito sa Pilipinas, kasama tayo pag July 4th, di ba? Mayroon tayong Independence Day rin dito sa July 4. Di ba? Kaya alam na natin pala na kaya rin tayo kasama dito sa pag-celebrate dahil ito yung ng revolusyon sa United States. Kaya salamat sa ating mga makikinig. Salamat sa inyong lahat. Shout out ang lahat ng nakikinig ngayon. Purihin natin ang Panginoon na lagi lang tayo ginabayan ng ating Panginoon at iningatan tayo sa araw-araw natin na pamumuhay. Kaya kailangan lang tayo mga anak apo, tayo ay nakadepende sa pagsasaayos ng ating Panginoon. Ano man ang ating mga kalagayan ngayon, kailangan natin talagang magpasailalim
sa ating Panginoon, ano man ang kanyang mga naisin. Na kailangan tayo maging mahinahon, walang gulo, para mapayapa ang Pilipinas. Kaya sayang yung lugar natin. Ang ganda pa naman ang ating pangalan. Pilipinas nating mahal. Kaya huwag natin sirain ang ating bayan sa kaguluhan. Kaya lahat tayo, mga anak-apo, mga tagasunod ko sa aking page, manalangin talaga tayo mga anak-apo na kailangan mapayapa ang ating Pilipinas. Kasi paano naman tayo kung magulo ang Pilipinas? Kawawa tayo, ang kawawa, mga mahirap, di ba? Mga anak-apo. Naghanap buhay. Maipiktuhan ang ating hanap buhay. Kaya mga anak-apo, kailangan talaga natin ang panalangin upang tayo ay tulungan ng ating Panginoon, ng ating bansa. Mahalin natin. Ito yung ina ng bayan ng Pilipinas. Kaya tayo ang mga mga mamayan talaga tayo. Yung mga hindi taga rito, hindi sila magmalasakit. Pero pag nandito tayo sa Pilipinas, mahalin natin ang Pilipinas. Kasi dito tayo namumuhay. Kaya salamat sa ating Panginoon na patuloy tayong ginabayan ng ating Panginoon. Nagbigyan niya ang ating Pilipinas ng kapayapaan. Maging sa ibang bansa, maganda talaga kung mapayapa ang ating mga pamumuhay, walang kaguluhan. Magkakaisa talaga tayo mga anak-apo sa ating mga panalangin sa Panginoon para mahabagan tayo at maawan sa kanyang biyaya na ating naangkin sa loob natin. Na siya mismo ang biyaya na nasa loob na natin, namumuhay sa ating espiritu. Kaya salamat mga anak-apo. Shout out uli. Amen. Praise the Lord. Amen.